Ay, nako. Good morning mga ka-FLM at ngayong araw. Actually, kagabi hindi talaga ako nakatulog dahil tungkol nga dun sa kasong isasampang raw di Inday sa aming mga vloggers ay syempre hindi ko lubos maisip na hanggang alam mo yun, dumating sa point na yung point na may kasuhan na, may death threat na, takutan, mga ganyan, awayang napaka-intense na. So, hindi ko lubos maisip na darating tayo sa point na ganito. Ang sinasabi ko nga ito ay laban ng prinsipyo lang, or laban ng uh, kung ano yung gusto mo. Di ba? Kasi may karapatan naman tayong mamili kung sino yung gusto nating suportahan. Whether magsasabi man tayo ng fake news or totoo man o hindi, verified man o hindi, nasa supporters na, nasa sumusuporta na kay Sir FLM kung paniniwalaan nila o hindi. So it's none of their business naman sana kung ano man yung sasabihin natin, di ba? Kasi at the end of the day, nasa mga tao naman kung maniniwala sila o hindi. Kasi may karapatan naman ng taong mamili kung saan sila. So yung kasing point kasi nila is para daw maiwasan, magoyo pa yung mga iba. Yung mga iba naman, may pag-iisip naman yan sila May pag-iisip yan sila kung maniniwala sa mga pinagsasabi namin o hindi. Kaya nga lang, up to this point in time, dumarating na tayo sa puntong meron ng kasuhan. So, kami ay kaninang madaling araw, usap-usap kami about nga dito sa cyber libel na ikakaso daw ni Inday sa amin. Syempre, kami lang naman ay mga nagva-vlog lang tungkol sa katauhan or sa mga ginagawa ni Idol FLM. Ngayon, kapag ganito na pala na dumarating sa point na kami makakasuhan, ay syempre siguro sa tingin ko hindi naman siguro magkakasya yung aming sahod sa YouTube para kami ay isalba sa magiging kaso namin. Kaya dahil nga kita nyo naman may mga eyebags na ako, hindi talaga ako nakatulog. At naisip ko nga talaga na parang parang seryoso na to, seryosong usapan. Kung kay Makmak ay sabi nga niya ay napanood ko yung kay Makmak na nagpapasensya siya, pero sa huli ay prank lang niya pala yun. Pero sa akin hindi Sa tingin ko kailangan ko na talagang umiwas sa usaping ito kasi ako, si Makmak, si Jake Magnus, si Lisa Paris, yan, yung mga iba nating mga kasamahan dyan, si Donna, si Sir David Ilagan, kumbaga nalalagay na sa alanganin ng aming buhay. So sana wala na akong magagawa kung ayaw nyo na sa akin dahil hindi na ako magsasalita pa tungkol kay Idol FLM. But syempre kahit wala na ako or hindi na ako magbablog tungkol sa kanya ay support pa rin ako sa mga magandang pinakita niya. So wala baga seguridad na namin ang nakataya dito. So okay lang kung gagayahin nyo yung ginawa nyo kay Pinoy Taxi na nag-unsubscribe kayo. Kayo yan wala akong magagawa. Syempre alam ko naman na nagustuhan niyo ako dahil sa pagsuporta ko kay Idol FLM. Pero kung kayo siguro nasa kalagayan ko ay syempre siguro aatras din kayo dahil syempre kapakanan na ninyo ang nakataya. So sige, kita-kita na lang tayo sa kung maayos na kung maayos na ang lahat, magkita-kita ulit tayo. Well, no. Parehas kami ni Makmak
It's a prank! Pero hindi kami nag-usap na mag-prank. Sarili kong idea rin ito dahil sa totoo lang kasi kagabi, nag-usap-usap kami dito about doon sa libel nga daw na ikakaso daw ni Inday. Ayan. Sa totoo lang hindi niya pwede kaming kasuhan dahil isa siyang di umano ay journalist. Ayan, di umano kung totoo nga siyang journalist. Kapag ikaw ay journalist ay dapat open ka. Okay, ilalagay na lang natin sa simplest terms yung post ni Attorney Abram Espejo kapag ikaw ay journalist, dapat open ka sa mga criticisms. Whether totoo man 'yan o ibibintang sa iyo o hindi, open ka doon. So you are prone to being criticized even to the point na kung ano-anong ibabato sa iyo, dapat ganun ka. Ayan. So hindi mo pwedeng kasuhan yung mga tao nagre-react against sa iyo. So isa po sa pinaka crucial na point diyan at kahit na hindi ka journalist, kahit na kung sabi mo kakasuhan mo kami mga vloggers, ano ngayon, 'di ba? Ano ngayon? Bakit ikaw lang ba ang may karapatang magsalita? Ikaw lang ba ang may karapatang mamahayag? Ikaw lang ba ang may karapatang sabihin kung ano yung gusto mong sabihin? Ikaw lang ba ang pwedeng magpakalat ng fake news? Ayan. Ang palibhasa kasi sa inyo, sabihin nyo, ayaw nyo sa mga nagbubudol-budol, yung humihingi ng donasyon, pero ang lakas nyong makahingi ng donasyon. Yan, ganyan din naman kayo, di ba? Tignan nyo yung mga sarili ninyo, pinagtuturo-turo nyo, ganyan din kayo. Yan. Take note. Sasabihin nyo ayaw nyo sa mga scammer. Pero ano yung nakarating na ikaw ay sinampahan ng kaso ng marami sila. Isa diyan si Ka Ferdinand de los Reyes na dati mong kaibigan. Okay? Yung mga iba hindi mo nasahuran. Sasabihin mo asan yung pruweba namin? Wala pa namang kaso. O di sagutin mo doon. Sagutin mo sa CIDG, 'di ba? Hindi po kami aatras. Sabi ko nga kung dati ay meron na akong mga death threat, kagaya ng ganito. Ayan Ito ay 2017 pa. Anong sabi diyan? Para sa iyo tol, sabi diyan. Ayan. Ito ay isang example lang na kahit tinakot nila ako ay hindi nila ako mapatahimik or napatahimik nung time na yun. Ito yung isang example ng talagang scammer. Yan. Itong si Rudy Montesa. Yan. Papakita ko sa inyo yung video ulit. Ayan Nakita ko na po ang video ng pinapalabas nung nakamaskara na si Jojo de Guzman ba yun? Magandang araw sa inyo ulit. And yung mga issue po niya, alam naman natin lahat na mangyayari talaga yun. Alam naman talaga natin na may mga kritisismo na hindi natin may iwasan. At ginamit pa niya yung ito ang ginamit niya. Itong papel na hawak ko na galing po sa Office of the Malacanang. Ito. Ayan, galing sa Office of the President. Nakita niyo naman ito, alam niyo na ito. And ito na lang sana ang iniisip niya. Jojo de Guzman, kung talagang ang balak ninyo ay ang ibulabog o magsiwalat na kung ano-ano ang pinagsasabi ninyo. Ito sir, galing sa opisina ng Presidente. Ibig sabihin sir, nakarating na ang pangalan ko at pangalan ng kooperatiba sa Presidente. Kung sakali sir na magloko ako, kung sakali sir na lukuhin ko ang mga miyembro at mga Pilipino, saan ako pupunta? Saan ako pupulitin? Yun sana ang naisip niyo sir. Kapalit dito sir, buhay ko. Kapalit dito pagkatao ko, pamilya ko. Ikaw,
Yung ginagawa mo, masaya ka? Nanira ka ng kapwa? Anong naitulong mo sa bayan? Anong naitulong mo sa mga Pilipino? Yung paninira ng tao? Paninira ng proyekto? Umabot na sa radyo, sa Palawan, Bigwas Radio. Yung report nila sa akin na Edgardo Junior Solis, Butuan City, magandang gabi po. Na scammer daw ako, manluloko daw ako. At ang nag-report nito, yung si Juju Di Guzman nga. Kung sino pang hindi member, siya pa yung nagre-report. Di na ako nagulat na darating talaga to. Kasi, yun nga, gumawa nga siya ng video. And, pinarating talaga nila. And, imbestigahan daw ako dito, hinihintay ko na lang yun. Ang sa akin lang, doon sa radio station na yun, sino yung anchorman doon, kung sino yung, yung taong tinawagan nila, ay sana po, hindi sila nagiging one-sided. Huwag kayong magduda sa amin dito. Wala yung mga konseptong para bang panghihinaan kami ng loob. Masakit din sa amin kasi kami yung nandito, kami yung pinagkakatiwalaan ninyo na mapapalago yung pera ninyo. Tapos ngayon, kami rin yung dududahan ninyo. Kami rin yung paghihinalaan ninyo. Saan kami lulugar? Anong gagawin namin? At saka huwag nyo namang pahirapan yung mga admin natin. Yan. So yan yung kwento niyan. Si Rudy Montesa na yan ay isang ex-OFW. So dahil nagkaroon siya or gumawa siya ng mga videos kung saan nag-a-advise siya sa mga OFWs at maraming ang OFWs ang humanga sa kanya at naging idol siya. Ngayon ang ginawa niya is nag-propose siya ng co-op. Yan. So ang ginagawa niya is ang proposition niya ay mangongolekta ng 1,000 to 10,000 per OFW tapos ilalagay sa co-op, gagawa ng co-op, tapos ganito gagawa ng taxi, gagawa ng bus, gagawa ng Jollibee franchise, yung mga ganon. So marami ang mga naniwala sa kanya. Yan. So ito talagang kinalaban ko, talagang kinundin ako. Ito marami nang natangay sa mga OFWs. Right? Humigit kumulang 15 million ang natangay na nito mula sa mga OFWs. Anong nangyari? Wala. Nagtatago. Ito inilapit pa namin kay Idol Rafi pero walang nangyari. Tapos dito kay Sir FLM, nandun na sa NBI ngayon. Ang tanong nila, bakit naman Jojo? Bakit ito lumalaban ka pala sa mga scammer? Bakit itong si FLM? Bakit hindi mo naman kinalaban? Simple lang naman eh. Si Idol FLM, noong lumabas, meron ba siyang kinolekta ni isa sa atin? Wala. Nung lumabas siya, hindi siya kumolekta. Nung lumabas siya, nagbigay siya. So bakit kukundinahin siya na scammer kung nung lumabas siya, nung nakilala natin siya, nagbigay siya? Alright? Hindi siya nangolekta. Wala siyang sinabi na, ganito yung babayaran natin, ganito yung registration fee natin. So, bakit kukundinahin yung ganun? Namimigay eh. Namimigay. Ngayon, ang tanong na naman nila, bakit totoo bang namimigay? Kukuha siya ng 5 piso, ang sisingilin niya 100. Saan yung 100 na siningil niya? Wala. Wala ni isa. Nakita niyo yung mga pinamimigay niya sa mga politiko, na ilang mga politiko sa mga tao? Meron ba silang nasingil? Meron ba siyang siningil dun sa mga politikong yun? Tanungin niyo sila. Dahil kung ngayon ay nasa kulungan si Sir FLM, pwede nilang ibulgar na ito nagpabayad si Idol FLM. In fact, meron pa sa isang live ni Sir FLM kung saan pinakita yung resibo, yung check na halos 300,000 pesos na pambayad doon sa manok. Iniabot yun mismo kay Chairman Boy, nakalimutan ko na, basta ibinigay doon sa chairman na yan. Alright? So, yung sinasabi nila na magbibigay siya daw ng 5 pesos pero ang singil niya, ang balik sa kanya 100 pesos. Asan yun?
wala naman siyang kinuhang registration fee, wala siyang kinuhang pera. Yun yung logic doon, yun yung tatanungin natin doon, kung ano ba yung kasagutan doon. Ang kasagutan is wala naman. Kung yung iniisip nyo na doon sa super chat o doon sa kita sa YouTube, well, nasa kanya na yun, di ba? Deserve niya yun dahil nagpakita siya ng kagandahang loob at yun ay ibinabalik ng kusa ng mga tao. Hindi niya yun pinilit. Yung super chat, kusa ng mga tao. Hindi niya sinabi na, oy, akin na, mag-super chat kayo. And yung pag-open niya ng YouTube at kikita man at kumita man siya doon, isa kanya yun, deserve niya yun. Hindi yun panghihingi, hindi yun pang ano, dahil kumbaga automatic na nagbigay ng advertisement ang YouTube sa kanya. At ang YouTube ang sasahod sa kanya. So tayo naman, manonood tayo dahil gusto nating suportahan siya. Gusto natin yung mga sinasabi niya. Gusto natin yung laman ng mga sinasabi niya. Asaan doon yung naniningil siya? Wala, di ba? So yun yung sagot kung bakit ko siya sinuportahan at kung bakit hindi ko siya kinondina na scammer. At saka ito pa, itong yung mga nagdaan, like for example, itong si Glenly Elorico or self-proclaimed na dato magsisibya, talagang kinondina ko yan dahil ginagamit niya yung Marcos. Ang sabi niya kasi, yung daw, sila daw ay may hawak ng titulo 01-4 ng last will and testament ni Ferdinand Marcos. Hawak daw nila at sila daw yung magtatayo ng bansa na tatawagin nilang Maharlikan Nation at yung magiging pera daw ay yung G-Zion currency at yun na daw ang magiging currency sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. So, kung ikaw nag-iisip ka, hindi yun possible, hindi yun pwedeng mangyari. Yan ay plain simple scamming na yan. Dahil kung hindi lang siya na-feature doon sa GMA Kapuso, ay talagang marami ang naloko. Dahil marami ang naniwala dito kay Dato Magsisibya na to. Na, tapos ka talaga, Day. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. No, ikaw ka Anton, na matanda ka na, magsisi ka na, huwag ka na magsagi-hingi sa inyong mga followers kay nakakahiya, papakain mo sa pamilya mo, hinihingi mo. Magtrabaho ka kay nga man, ang kalatas ng karunungan, hindi yan binabayaran. Diba? Pa-interview ka pa ng isang OFW na kung ako ang maggawa ng paraan, pwedeng i-cancel yung visa niya sa Hong Kong. Kasi walang kapatunay na scammer ako. Anytime I can go to Hong Kong. Because this is a nation. Pero plano bitaw. Kaya ikaw, Jojo de Guzman, ingatan mo yung sarili mo. Kaya nga man, ayaw ko na magluha ka ng dugo at mag-iyak at maghingi ka ng tawad, hindi sa akin kundi sa sarili mo dahil sa pang-alipusta mo sa akin. Ha? So yun ang sinasabi ko sa inyo, mag-ingat kayo sa little knowledge. Kaya nga naman, ang pagkakalam ninyo sa mga lumad, why alam? Na ngayon, naisahan kayo, ang buong mundo. No? So don't you worry because there will be a representative of Maharlikan Nation that talk to the Pope of Vatican. Kung kaya ko lang pakausapin isa-isa dyan, kausapin ko kagad eh. Para maliwanagan na yakapin na itong bahandi ni Bathala na wala na ipagduha-duha. Kaya nga naman, asa ka kakitag currency na worth 200 pesos bawat isang G-Zion. Tapos buot-buot pa ka mo naging lagay niyo yung picture ko dyan. Eh halimbawa ngayon kung gawin ko ikasuhan kayo, haharap kayo sa International Tribal Court, recognized by United Nations, adhering the United Nations Rights of Indigenous People, Article 37. So all you have to do is respect. Ganun lang man ang hiningi ko sa inyo. Nung ka na naghingi ako sa inyo ng kahit na piso, kasi kahit nakaharapin ko pa si Duterte bilang Republika ng Pilipinas President, kaya ko siyang tingnan isang oras sa mata na hindi ako nanloko. O, tingnan mo. Diyos ko, pwede ko nang bilhin ang kingdom ni Kibuloy sa pinamigay ng, di ba, yung sinasabi ko eh. Yan, sa mga member ni Kibuloy, mag-isip-isip na kayo. Mag-isip-isip na kayo. Kasi nga, kung hindi man kayo mag-receive nito, eh, wala tayong magawa. No? Ito talaga, sabi ko nga,
gawan ninyo ng paraan na po makapunta si President Duterte sa Maharlika Nation. Yung pilot ni President Duterte at saka ni Pastor Joel Apolinario kay Kuya Joseph, bigyan ninyo. Yan na. Yan na yung pag-asa. Kaya kapag hindi pa ito si President Duterte, that is why again ko, if President Duterte cannot pay utang of the Republika ng Pilipinas sa World Bank, let Maharlika do it. What we need is the presence of the President, hindi na maghingi kami ng kahit na anong favor, kundi nang sa ganon gampanan niya ang responsibilidad niya sa Republika ng Pilipinas. Now, if he don't want to listen, resign in his post. Hindi man lang siya kapakipakinabang. Magtigas pa siya. Now, kahit murahin, ako din siyang murahin. Why? I am the one put him in position. So yun ang sinasabi ko, kung anong klase pang panggobyerno ito, kung hindi niya pakinggan ang Maharlika Nation, why? Kung kailan nagkaroon ng Maharlika Nation. Mahiya tayo sa ating mga sarili na ako ay Pilipino, ang dugo'y Maharlika, tapos itakwel ninyo ang aking mga mensahe. Diba? Nakakahiya sa Republika ng Pilipinas kung tanggapin ng offer tapos tanggihan ninyo na hindi nyo man alam kung paano sulbarin ang problema ng bansa. Right? Now, if you want to discredit or if you want to prove or disprove my claim, I challenge the Department of Finance and Management, Dominguez, talk to the lawyer of Maharlika Nations. Of course, kahit na tayo lang in a simple way. Ganito lang yung aking costume. Dominguez, Bangko Sentral ng Pilipinas, Jokno, matalino man anak. Kung di nyo kaya, alis kayo dyan, kay nakakahiya. Binabayaran kayo ng mga Pilipino. Di ba ka mo marunong magawa ng, kasi bakit ma-pride kayo? Na ngayon, ito yung magkatotoo. Totohanin mo, Mr. President, kung gusto mong tulungan ang mga tao na naghihirap, gusto mo makabahay yung mga tao na nasa dyan sa ilalim ng tulay, bakit hindi mo kami pakinggan? Ngayon, ang mga DDS supporter, ano nagawa ninyo? Kilala ba kayo ng presidente na halos mamatay kayo sa kakatanggol sa kanya, tapos dalaitin nyo kami dito na ang ang ginagawa namin, tulungan ang buong mundo? Oh, dili ko nakasuko. Marami ang naniwala at gusto na nilang ipalit yung kanilang peso, yung kanilang dollars into G-Zion, thinking na may value yung G-Zion na yun. Pero, ang mali niya kasi, nagpa-interview siya doon kay Jessica Soho, kapuso mo. Nung nagpa-interview siya, siyempre, si Jessica Soho, hindi lang naman siya yung interview. I-interviewin din yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? I-verify, i-interviewin din yung local government unit nung yung place doon kung saan sinasabi nila, doon daw yung doon daw gagawin, doon daw yung sentro ng Maharlika Nation nilang sinasabi. So doon nabokya siya, naboljak, nalaman na isa namang kasinungalingan, pinasinungalingan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Paano ka magkaroon ng G-Zion currency? Sino naman ang papatol diyan, di ba? So itong mga krusada ko before, no, laban sa mga scammers na ito. Asan kayo? Bakit hindi tayo nagkaroon ng pro at anti? Wala, ako lang naman ang lumalaban at saka yung mga sumusuporta sa aking laban, sa aking krusada, sa aking laban. 'Di ba? Pati yung Tiburcio Taliano, Tagian Marcos na ginagamit yung Marcos, kinakalaban ko yung mga 'yan. Pero asan? Asan kayo? 'Di ba? Ngayon, may lumabas na FLM. Wala siya ni isang kusing siningil sa atin. Pero siya yung namimigay ng bigas. Siya yung nagpalabas. Wala siyang sinabi na ito. Yung mga sinasabi nila na yung optical eyewear na pinamigay niya noon in the past. Sinasabi nila na
bibilin daw niya yan saan sa parte ng Manila, bibilhin daw niya ng mura. Bibilhin daw niya ng halagang 5 pesos ba yun? Tapos ibibenta raw niya ng 250. Yung registration daw 250. Wala pong katotohanan yun. Walang registration fee doon. Lahat ng pumila doon libre. Libre lahat. Ngayon, kung may nag-donate man na politiko, edi nasa politiko na yun kung magdo-donate sila o hindi. Hindi na yun kasalanan ng mga tao at hindi na niya yun kasalanan kung mayroong gustong mag-donate kagaya ni Yorme, di ba? Oh, maraming mga nagtitiwala kay Yorme. So, magbibigay sila ng 1 million, 3 million, 4 million, 10 million kay Yorme para si Yorme ang mag-distribute noon. So, ibig sabihin, andun yung donation, andun yung tiwala nila sa tao. Pero yung sinasabi nila na may bayad daw yung registration, ay may bayad daw sa registration fee bago ka makakuha ng optical eyewear, ay malaking kasinungalingan yun. Attorney Glenn Chong pa mismo nagpatotoo na wala silang sinisingil noon. Yan, di ba? Yung sinasabi nila na supot-supot yung binibigay na bigas, bakit? Hindi ba ninyo nakikita yung kabang-kabang rice? Sabi raw, hindi raw na ibababa mula dun sa truck. Alam mo yun, malinaw na talagang ang ginagawa ninyo is kayo yung nag-mislead. Yeah? Nagbibigay ng misinformation dahil ano yung kitang-kita naman sa mga video. Hindi nyo rin nabisita yung mga pages ng mga nabigyan ng bigas para mapatunayan or makita talaga